nga bang sikreto ko para hindi malansa ang sinigang na isda? Applicable nga pala itong sikreto ko sa kahit anong klase ng isda at kahit anong luto ng isda. Aware naman tayo na hindi na ganun kasariwa ang mga isda na nabibili natin sa palengke. Pansin mo ba na mas malansa ang isda kapag hindi nasariwa kumpara doon sa bagong huli talaga? Ang unang sikreto ko pala ay binababad ko muna ang isda sa asin at kalamansi sa loob ng 3 to 5 minutes. Pangalawang sikreto ay dapat ginigisa ang isda sa sibuyas, luya, at kamatis. Hintayin mo lang lumabas ang aroma ng sibuyas at luya bago mo ihalo ang kamatis. Mas maganda din na hintayin natin na lumambot ang kamatis para lumabas yung lycopene niya. Pag nga sa tingin mo ay malambot na, pwede mo nang lagyan ng tubig. Mas mainam nga pala na yung galing sa termos ang gagamitin ng tubig para hindi ganoon katagal mag-antay magpakulo. At lagyan mo na rin ng asin at ihalo mo na rin yung sili. Sa pagkakataong ito, kitang-kita na natin na kumukulo na talaga yung tubig. Pwede na natin ilagay ang mga isda na hahaluin natin. Tulad nga ng sabi ko kanina, ito ay binabad ko muna sa asin at kalamansi. At ang teknik ko nga pala para hindi madurog ang isda, ay tinatanggal ko muna ito bago ko haluan ng gulay. Talbos nga pala ng kamuti ang ihahalo natin dito. Sa probinsya, libre lang natin ito makukuha, pero dito sa Maynila, napakamahal ng talbos. Yung ganyang kadami, nasa 30 pesos na agad yan. Sobrang masustansya nga pala ang talbos ng kamote. Kalamansi nga pala ang pangpaasim ko dito sa sinigang. Para perfect na perfect talaga ang asim at natural. Ang luto na nga pala yung gulay, binalik ko na yung isda. Yan, luto na. Bye!